Sa ating panghuling araw ng ating pagbisita dito sa Banawe ay pinaunlakan po tayo ng may-ari po ng bahay na ito na ating tinuluyan na mapaunlakan po tayo ng isang napakaganda pong interview na nakaka-inspired po sa mga karamihan po na makakapanood po nito. Tara po, tunghayan po natin ang buhay ni Nanay Isabel na may mga anak na nagmamay-ari po ng napakagandang bahay po na to. Ayan guys, pangatlong araw natin dito sa Banawe at ang aga-aga wala si Red. Hanapin natin si Red at mukhang nagmamarites to si Red. Ang aga-aga mukhang nagmamarites eh. Natin si Red. Ayun. Ayun, nandito ka pala. Nay! Ay, siya pala yung mother-in-law ni Sis Marky. Ayun, si Nanay. Nanay Isabel. Nanay Isabel. Si Nanay Isabel. Ay, ang ganda pala ni Nanay Isabel. Si Nanay Isabel ay ating subscriber. Nanonood kayo sa amin, Nay. O, pinanonood tayo ni Nanay Isabel. Galing si Nanay Isabel sa Canada. Nay, ano yung minamarites sa'yo ni Red Noveno? Tinatanong niya kung bakit yung aming nakalagay doon sa taas na Oo nga, Nay. Bakit? 6 wheels. Dahil kinuha nila sa mga mga anak ko yung sa umpisa ng pangalan nila. Yeah. Yung anak kong panganay, Wilmabel, yung pangalawa, Wilfredo, yun ang asawa ni Marty, saka yung pangatlo, gano'n, hanggang sa pang-apat, puro Will. Puro wheel. Oo. Pero gusto nilang maiba naman yung nilagay nila doon. Akala mo, Will lang na Pero may ibig sabihin yung Will, yung parang yung gulong na umiikot na hindi tumipigil sa habang buhay siya. Ang Will, bakit na Will yon? Ang buhay kasi, sometimes you are up, then sometimes you are down. Oo. Ang Diyos, kahit na nag-umpisa kami we are so down in our, lowest, pero nagpasalamat kami sa Panginoon dahil, hindi naman sa pagmamayabang, nung lumalaki na yung mga anak ko, nakahanap sila ng trabaho nila. Sila na ang gumastos sa paggawa ng mga bahay-bahay nila sarili. Ayun, nandito kami sa bahay na ito, caretaker, kumbaga. At ayun, hindi lang ang first of all kasi, we put God the center of our life. Oo, sa nangyayari sa buhay, alam ko nga parang gulong. Yes, sabi ko sa noong una, kayong mga anak, kahit na ganito ang buhay natin na nagdidildid tayo sa asin na ngayon, pero kung you are obedient at saka pagpursige kayo, darating ang araw na kaya niyong bilhin ang mga gusto niyong bibilhin. Kaya yon, sabi ko, you just put God first na Panginoon, ano bang plano mo sa amin? Then God will show you. Kaya huwag natin tanggalhin ang Diyos sa buhay natin kahit na malayo kayo. Always put God first in your life, sa family niyo and sa trabaho niyo. And God will bless it. Kahit maliit lang, kahit nag-umpisa kayo ng walang-wala, alam ko God will bless your business and your family. So, yun ang pangalawa, itong bahay ng isang pangalawang anak ko, pinayagan niya na to be used as a church. Kaya yun ang pinaka-pasalamatan ko na hindi na sayang yung effort niya. Akala ko they will yung paparent nila. Pero hindi nangyari yun. Sabi nila, better you give it to the mission para mas ma-bless tayo dahil manalangin sila at ma-blessan tayo kahit saan man tayo naroon. Yun. Simbahan kami dito. Ang pangalan ng simbahan, Upward Call to Zion Fellowship. Nag-umpisa yan sa family. Kaya bakit fellowship? Kasi kaming pamilya, in our early age, nalaman namin ang Panginoon
Pero dahil sa gawain sa buhay, when we all married, then parang yung family first. Kaya ako na nanay, God have called me when I was yet in my teenage life. Pero medyo nung nag-asawa nga ako, ang buhay ko muna sa mga anak ko. Parang yun, ginugol ko ang buhay ko sa mga anak ko until they all were grown up. Bumalik ako sa mission. Then at this time, I am helping na tumutulong sa gawain ng Diyos. Kahit saan-saan kami dinadala, napapadpad, na nagtuturo ng salita ng Diyos. Kasi yan talaga ang purpose ng Diyos kung bakit binuhay ako sa loob ng how many years na ng buhay na alam mo, hindi isang tao na walang Diyos sa kanya, it's not good. Hindi maganda yon. Parang everything nag-capsize yung buhay ko dahil medyo yun nga hindi naman sabihin na naglaylo, pero yun, at least noong kasi hindi ako nag full time sa Panginoon Diyos. Yan ang ibig kong sabihin. But now na malalaki na mga anak ko, may mga asawa na sila, nag full time na ako. Yan ang tuloy ng aking buhay. Na when he planned to call you until he takes your life, yan na, sabi namin, we are done with his work. Alam niyo ba, Nay, ang bottom line ng lahat, ano pa rin, will pa rin. Kasi God's will, lahat na nangyari sa inyo. Yeah, will pa rin. God's will. Yeah, in the first place, kanyan ang nilagyan na God's will pa rin. God's will. Hindi, kaya nakwento ni Nanay yung, kasi kanina, tinanong natin siya, di ba? Sabi natin kay Nanay, si Nanay is nasa Canada, kasi nung tayo po ay nanonood sa atin si Nanay, nung nasa Canada siya, 5 years na sa Canada. Kila Sis Marty, no, na pinababalik na siya doon. Pinababalik siya. Ngayon, sabi ni Nanay, ayaw niya na bumalik kasi gusto niya mag full time na mag-serve kay God. Kasi malalaki naman na yung mga anak niya. At mga, kumbaga na, hindi naman sa sabihin na natin, na nakakaangat naman na rin, kahit pa paano, diba? Humble kasi si Nanay, ayaw sabihin na maganda yung buhay nila, na nakakaangat na. No, mamaya papakita natin yung church nila sa baba. By the grace of God. Oo, tsaka syempre yung magandang bahay nila Nanay. Dito po sa Banawe, kilala yung Zoe Cafe na Pinagtanong namin ko sa taas, kilala yung Zoe Cafe. At tsaka syempre yung pamilya nila kasi lihiti mong taga Banawe kayo Ayan, Nay, okay lang po ba, Nanay Isabel? Si Nanay Isabel po ay mother-in-law ni Sis Marty. So Nanay Isabel, okay lang ba na i-share mo? Marinig po ng ating mga viewers yung buhay nyo po dati, nasa Canada kayo at ngayon bumalik na kayo dito. At yung calling, yung kanina yung tinatawag natin calling. Ayan. Yes. Noong noong 2018, pinetition ako sa mga anak ko as a visitor, and doon, napunta ako doon, nakita ko naman how God really so good to them, na ganun din ang buhay nila. Nag-umpisa din sila na parang nagtatrabaho rin 8 hours a day. Isang double job. Came to my mind na mga anak, huwag lang yung puro trabaho ang ginagawa niyo, dahil alam ko na in this world, material things will fade or walang forever sa mga material na bagay. Hindi natin, we will not take it to heaven, ganon. Sinabi ko sa kanila, you'll find a church where we will have fellowship Sunday, at saka every time that you wake up, you pray na, Lord, at lalabas na ako dito sa bahay, bigyan mo ako ng customer, dahil sila may binuksan silang shop doon na without nothing hindi noong pumunta sila doon, worker lang sila na trabaho hours a day, and sometimes double job, kahit sa gabi naglilinis sila. Pero there come a time na
sa prayer ko rin at saka mga perseverance nila na may tumulong sa kanila na basta inopen niya yung shop niya na kahit walang-wala sila in the first place ay ayaw ng anak ko kasi wala nga siyang pag-umpisa sa business niya. Pero yung tao na yon na God had used ay yung shop na yon, lahat ng gamit niya, those tools and everything, iniwan niya sa kanya kasi nakita niya yung anak ko na he's hardworking gano'n na umpisahan na nila yung shop nila doon. Kaya alam ko na siya rin ang nag-invite sa mga Pilipino doon, a customer niya the first place. Kaya yun, dumadami ang trabaho at saka pumapasok sa kanila. Then I told them that mga anak, hindi ito lang ang alam ko, plano lang sa you ask the Lord to bless you in giving magbigay kayo at saka ano kayo sa Panginoon Diyos na God will direct you, God will trust Him, that God will direct you kahit na itong shop nyo na ito na naumpisahan ninyo magbo-boom. Dahil alam ko na kung naumpisahan ninyo sa nothing, I know God is going to bless you. Why? Because inuna nyo ang Panginoon Diyos na noon andon ako, supportive ako na let's always ask God to bless this business and your life here in Canada, na hindi kayo laging wanting nothing, yung ganun nakukulangan. So time comes na God is doing His work in them. Na lumipat naman ako dan sa isang anak ko, ganun din na she's an online seller sa mga LV. Doon din tumulong ako din sa kanya na sinabi ko rin sa kanya na anak, itong material na ito mawawala, pero you find time na magsimba ka, maglingkod ka sa Panginoon Diyos, and God is going to bless your business. Kaya business sila ngayon, dalawa. And so thank God na gano'n nga nag-umpisa sila na talagang pumunta sila doon na pag kinukukwento nila yung buhay nila, mama, walang-wala kami, nag-umpisa kami sa wala, pero you see how God is good na linisan kami ng mga customer namin. At yun, tuloy-tuloy na naglilingkod kami sa Panginoon. Kaya yun, they built this house na na yung isa dito, si Dodong dito sa isa, tapos yung isa naman ng babae dito sa taas. Yun yung sinasabi ni nanay na yung bahay nila sa Smarty dito, yung pinaka-sa floor, is parang dinonate nila sa church, no? Na gawing church. So dito po, Nay, pwede ba natin makita yung church niyo? Oo, pwede. Yan. So kasi napakaganda po ng buhay ni Nanay Isabel, no? Napaka-inspiring. So pwede tayo maka-inspired po, no, sa ibang tao na talagang pag nag-trust tayo kay God, no, with all our faith, God will provide. Yeah. No, kahit sabihin natin na nag-start pa lang tayo, walang-wala tayo. Pero once we put our heart into His works and yung words, yung sinasabi na yung kailangan yung soul natin merong pagkain din, diba? Yung food for the soul. Yung sa pagkakakwento ni nanay, yung nakita ko yung in-advise sa mga anak niya na from the start, no, wala na, no, yung business nila, di ba, wala. Kumbaga hindi pa sila nagkaroon ng business, employee lang sila, no, working 8 hours a day. So ngayon ang naging inspiration po natin dito is as long as nag-trust tayo kay God, God will provide, no? Yes. Yun yung sinasabi natin, no? Na hindi lang kailangan material na bagay. Kailangan meron tayong food for the soul, yung sinasabi. So ngayon, napaka-successful na ni Nanay, grabe. At meron silang church sa baba, mamaya pupuntahan natin. Ayan. Nay, tour mo kami sa church nyo, Okay. Kasi kailangan nyo ng picture, di ba? So, yung kikitain ito, ayan, si Nanay Isabel. Itutur niya tayo sa kanilang church. Ayan, yung ganito yung. Ito na yung ano tawag doon, yung shop ni Dodong. Oh, so ito daw yung dating shop ni Dodong. So nandito talaga siya nag-start. Kumbaga nung nandito pa siya sa Pilipinas, ito yung talaga yung
kumbaga naging ano niya, training ground niya. Yes. Itong, Bread and butter niya. Ito ang kanyang bread and butter. Ayan. So, ito yung shop ni Dodong dito. Mechanical ang kanyang, ano ba yung natawag doon, nanay? Diesel mechanic. Diesel mechanic si Dodong. So, ito po, guys, yung kanyang shop dito sa Baguio. Banawe. Nag-ooperate pa rin ito, Nay. Nag-ooperate pa rin po ito, Nay, itong shop niya. Meron mga tools at saka ano kung ito dito sa loob pinasok namin doon lahat para yung kung meron magpapa-repair, pwede pa rin. Sila repair. Pwede pa rin. Ang laki, no? Ang laki ng area, no? So, ito yung dating shop daw ni Dodong, yung husband ni Marty, Mrs. Marty. So, ngayon punta tayo dun sa church nila, ito. So, ito yung place. Ito daw ang Ana Isabel, ito yung share nila, nila Sis Marty. Dito sa bahay na to, pero ang ginawa nila Sis Marty ay dinonate nila dito sa church. Ito yung bahay nila Sis Marty, no? Ito yung bahay nila. Ay, kala ko bahay to nila. Ba't nandito po kayo? Pag nandito po sila, kanila to. Pag wala sila, kami pong... So, kayo po ngayon ang nandito? Kami may-ari nito pag wala sila. Pag wala sila, ikaw ang may-ari? Opo. Ikaw? Opo. Caretaker po. Caretaker. Pero nakakayan man caretaker. Amin. Inyo. Sige. Ayos Ayan. Sige, merong doon. So, ngayon, seryoso na tayo. Dito tayo sa church nila Nanay Isabel. Si Nanay Isabel po ay mother-in-law ni Sis Marty. So, ayan, pakita natin. Napakaganda po ng kwento ng buhay ni Nanay Isabel. Yung kanyang calling, no? Nakaka-inspired. So, ito po yung kanilang fellowship. So, ayan. Ito yung kanilang church. Hello po. Hello po, Pastor. Si Pastor, ano po pangalan ni Pastor Jerry Lansay. Pastor Jerry, ayan. Welcome po. Ayan. Welcome po tayo dito sa Call to Zion Fellowship. Ayan po, yung kanilang Upward to Call Zion Fellowship. Ito po yung inyong pangalan po ng inyong church. Ayan. Yan, Upward po. Ito, pakita natin yung church nila. Ayan, ito po. So, tuwing Sunday po, no, dito kayo, fellowship po. So, ayan, si Nanay Isabel, grabe. So, itong portion po na to ng bahay nila ay dinonate nila sa church. Tama po ba, Nay? Kumbaga, nyo yung commitment, no? Yung commitment. Yung mga anak ko, hindi ako. Hindi daw si Nanay Isabel yung mga anak niya. So, napakaganda ng puso po ng mga anak ni Nanay. Hindi, ibig ko sabihin, Nay, yung calling nyo, yung kinuwento nyo nung dalaga pa kayo, may calling kayo. Kaya lang, since nung nakapag-asawa kayo, inuna nyo yung family nyo, no? Mga anak nyo. Inuna nyo yung inaruga. Pero, ngayon ay nagpo-full time na kayo. Kasi, yung naging purpose nyo sa mission nun is, pinalaki nyo muna yung mga anak nyo. Ngayong tinawag ulit kayo ni Lord, full time na kayo. Yes. Yun, napakaganda ng story ni Nanay. At yung mga anak niya, actually, na-encourage din niya. Di ba? Na yung kinukwento mo sa Canada, di ba? Yung mga anak niyo na sila Dodong, no? Yung husband ni Sis Marty ay kahit naging successful na doon sa business, pero ang sinasabi ni Nanay Isabel, mag-church kayo. Di ba, Nay? So, ayun. Napakaganda ng kwento niyo, Nay. So, ilibot natin sila, guys, no? Dito sa church nila, Nanay Isabel. Yung Upward Call to Zion Fellowship. Ayan. Natin. Dito po ito sa Banawe. Napakaganda po dito. Tingnan lang natin yung view nila dito sa labas, sa terrace. Ito po yung view ng kanilang church. Diba? Nature. No, talagang, diba, ang God is talagang, God is good all the time. God is good all the time. Tingnan nyo kung gaano kaganda po ang view. Ito po ito sa may gilid po, no? Yung parang tanawin po nila dito sa may likod po ng church. So, bali, Nay, ayan, ika-clarify lang natin. Itong portion po na to ng property nyo ay kila Sis Marty, no? Sa kanila mag-asawa. So, but then, nasa Canada po ang buong pamilya niya. Ito nga po, no? Dito po sila nag-church. At yung parang donation, no, Nay? Parang dinonate nyo to sa church. Yung kumbaga yung commitment nasa church na talaga. Kasi sabi ni Nanay, ano nga ba na yung kanina yung kwento nyo na
akala nyo ang gagawin nila dito sa Oo. portion ng bahay na to ay Gusto papaupahan. nilang paupahan sa una, pero nag-isip sila na better give it to the Lord, the work of the Lord. So, yun ang ano nila, ang heart nila to do yung kahit na wala daw sila, at least yung work daw ng Panginoon Diyos nila i-trust, then kasama sila sa prayer ng mga tao dito sa simbahan. They always pray for them na God will bless them more. Yeah. So yun, napakaganda. Kanina kasi guys, nakakwentuhan ko si Nanay Isabel, napaka-inspiring po ng kanilang kwento, yung story nila, ng buong pamilya. And na-curious kasi kami noon ni Red, nung unang araw na pagpunta namin, nakita namin yung mini store ni Nanay doon, may mini grocery si Nanay. Nanay Isabel may mini grocery doon na talagang ang ganda-ganda. Ang tanong ko kay Red bakit 6 wheels? O yung pala yun, yung kwento ni Nanay na kasi yung mga anak niya is talagang kinuha niya sa pangalan ng tatay nila, Nay. Ang husband nyo is Wilfredo. So, doon nyo kinuha lahat yung mga pangalan na anak nyo. Kahit babae. Yung babae is Wilma Bell. Wilma Bell. Ay, grabe. Isa pang babae is Belisa. Belisa. Tapos yung mga lalaki is Wilfredo, Wilson, Wilbert. So, puro nasa will. Kaya, ang buhay ni Nanay ay sinunod niya kasi God's will. Yeah, God's will. Di ba? Ay, nakakatuwa talaga. God's will. So, ang ganda talaga ng kwento ni Nanay Isabel. Nay, maraming salamat at pinaunlakan nyo kami ni Red Noveno na makuha ang inyong kwento. Napaka-inspiring. No? Kasi bihira kami makakuha ng ganitong kwento na it's all about God's will, no? It's all about God's will kasi most of the time, before nagcha-charity kami. Pero ang pinaka-the best charity na pwede natin gawin sa buhay natin is i-donate o i-commit natin yung ating buhay sa Panginoon. Tama. Di ba, Nay? Yeah, tama. Kaya ang ganda ng buhay, ang ganda ng kwento ng buhay ni Nanay Isabel at plus yung kanyang mga anak. No? Kaya nabibless din kayo, Nay, kasi talaga namang grabe yung commitment nyo kay God. At yung mga anak nyo, sobra yung commitment. Kaya super blessed din po kayo, So ayan, ang napakagandang kwento ni Nanay Isabel at pinaunlakan niya tayo na makita yung kanilang church. Diba? Ang naman, Nay, diba sabi nga nila, ang discipleship naman talaga nag-start sa maliit, Yeah, hanggang sa family, Actually, nag-start, diba, family fellowship, hanggang sa dadami na, magiging community na yan, Hindi totoo yan, Nay. Oo, in God's time, magiging buong community na yan ng Banawe. Diba? Diba? We'll claim it. Natin yan. I claim natin yan, Nay. Malay nyo, kami din, mag-join sa inyong church, di ba? From Manila, pupunta pa kami dito lagi, tuwing Sunday. So, ganun naman yun, Nay, kung saan nyo makita yung calling nga, ng heart. Kasi, di ba, marami namang mga congregation, pero kung saan talaga kayo nakaramdam ng, yung passion tsaka yung genuine, yung genuine nung calling nung yung kumbaga mararamdaman niyo yun sa puso niyo, 'di ba? So ayan si Nanay Isabel, napakasimpleng tao pero grabe naman talaga, yung laki ng puso. Kaya pati yung mga anak niya We are nothing without the Lord. Yun, tama po yan. We are nothing without the Lord. So ayan po, at least yung naging journey po namin, Nanay, dito sa this is a Cordillera region, Tapos ang Banawe po is part of Mountain Province. Ifugao pala. So ngayon, nung nilibot po namin tong buong Cordillera, kasi galing na po kami ng Benguet, Sagada, at ito po yung ating huli, itong Banawe. Napakagaling po nung work ni God kasi ang pinaka last destination namin is nakilala natin si Nanay Isabel na may God's willing talaga kasi yung will talagang doon nag-timing na itong ating last destination nagkaroon tayo ng yung journey, journey with God. Ayan. Nagkaroon tayo, hindi lang amazing Philippines yung gusto nating puntahan. Nagkaroon tayo ng journey with God. And sa pamamagitan ni Nanay Isabel. Thank you so much, Nanay Isabel. At ang ganda-ganda nung reception niyo sa amin ni Red, yung
Yung doon sa Zoe Cafe, sobra kami laging busog. Pinapakain kami lagi, nilibot kami kahapon. Blessing yan. Opo, at ngayon naman po ito, no, na-tour tayo ni Nanay Isabel sa kanilang church. Dito po, no. Yes, everything is in God's hand. Itong mga material na bagay, it's for us to use habang nabubuhay tayo and then we share our blessings. So, yan sana ang maging aral sa atin mga tao na if God had blessed us, then we will also share. Kasi in sharing, God will bless us more. Kasi ang Diyos, nagmula ang bendasyon and it flows to us and we'll share to other people. At nakilala ko sila Red at saka Red Noveno at saka si Lorna TV 5 years ago sa YouTube nila. At nakita ko rin how they help people. Pinapakain doon sa isang simbahan, nagpapakain sila ng lugaw. Hanggang sa naputol ang panonood ko sa kanila because I came home. And now they are here. So it's not an accident. It's God's will that nakita-kita ulit kami in person. Yun. Nakita ko kayo in person hindi lang sa TV. Opo, Nanay. So si Nanay Isabel ay yung first community po kasi namin, which is yung nag-charity kami, doon sa community ni Father Nurse sa Taytay Rizal. Yun yung sinasabi yung nagpipiding kami doon sa church ng lugaw. Every Sunday pumupunta kami doon. Actually, yung ibang viewers din talaga namin, nakilala kami po doon sa community na yun ni Father Nurse sa Taytay, na nagpipiding kami doon every Sunday. So, doon tayo nakilala ni Nanay Isabel hanggang sa umuwi na po siya dito sa Pilipinas kasi from Canada po siya. At dito po kami nagkita pa in person. Hindi, tuwa ako nung nakita ko ni Nanay nung gabi, talagang sinalubong niya kami ni Red. Napaka-overwhelming na ng pakiramdam na super welcome kami dito. Thank you so much po. Kaya nga, sabi ko, napaka-coincident talaga. God works talaga to, no, guys. Yeah, na talagang yung journey namin. Yeah, ang aming journey ay nagtapos, no, sa ating God's journey. Hindi lang sa ating pagpapakita ng amazing Philippines. Hindi lang nagtapos dito. Alam ko na wherever the Lord will lead you, God will use you to help other people. Hindi lang sa pag-vlog. Alam ko naman malaki ang puso ninyo na tumulong. Hindi lang natin masabi o hindi lang natin nakikita, pero alam ko nakikita ng Diyos and He will reward you secretly. Wow, thank you. Your life is hindi lang material na bagay, nagbablog, pero alam ko na mas deeper pa ang plano ng Diyos sa inyong mag-asawa. Wow. And God is going to bless you more, give you more yung blessing na para maitulong din sa ibang tao. Thank you, Nanay Isabel. I'm happy for your life. God will bless your journey. Hindi lang nagtapos dito sa Banawe. Alam ko, marami pa kayong pupuntahan na lugar na is using you to bless people. Wow. Thank you so much, Nanay Isabel. Ayan. Thank you. So, ayan guys, dito po natin tatapusin. Pasensya na po at maagang-maaga, bagong gising ako. Wala pang hilamos, naiya ako kay Nanay Isabel. So, thank you so much, Nanay Isabel. Ayan, grabe. Thank you po talaga. At na-sharean tayo ni Nanay Isabel. At talagang sabi nga niya God works in a mysterious ways. Yes. At thank you so much, Nanay Isabel, kasi dito natapos yung aming journey dito sa Cordillera region ay dito pa mismo sa inyong church. Kaya nga Thank you so much. Hindi sa panaginip ko makita kayo in person. Praise God. Ginawa ng Diyos ng way para makita tayo. And I know that God will bless your family. God will bless yung lakad nyo. You go prosperous in your journey. Thank you po, Nanay Isabel. So maraming pong salamat guys. At dito po natin tatapusin ang ating vlog sa napaka-inspiring story po ng buhay ni Nanay Isabel at ng buhay ng kanyang mga anak. Maraming pong salamat guys. See you again sa ating next adventure sa ating next trip and adventure po. Thank you po, Nanay Isabel. God bless. God bless po. God bless. Oh Lord, yes Lord, we continue to bless your name. Even Lord, as we uphold you, Lord, your brethren, Sister Lorna, Lord, for the things, Lord, that they're doing. Father, we pray that truly you be with them.
That God, in the things that they're doing, Father, we pray for your guidance. Give Yes. them the wisdom, my God, that they need na God doing the things that they're doing. I pray as well, Lord God, for your ways to be truly be seen, Lord, that they would know your ways. I pray, Father, for the blessing of eternal life. Lord, that truly they would be coming towards the knowing of who you are on their lives. And I pray, Lord, more than all of the physical blessings, monetary blessings, Lord God, but God, the blessings of eternal things, Lord, eternal joy. Father, I pray for the presence, Lord God, of Yes, you to Lord. be with them. So, Father, wherever they go, from here and to the rest of the, even to the rest of the Philippines, Lord God, Father, I pray that truly you keep them safe. And Yes, sound. Lord. Far beyond keeping them safe and sound, I pray for the joy of the Lord. Yes. That they be filled with the joy of the Lord. Thank you so much. And bless their lives, bless their journeys, bless the work of their hands. In Jesus' mighty name. Amen. Ayan, once again, maraming salamat Sis Marty at ang bumubuo ng iyong buong pamilya dito sa Panawi sa napakainit na pagtanggap nyo sa amin ni Red Noveno. Maraming salamat muli kay Nanay Isabel sa pagpapaunlak sa atin sa napaka-inspiring na interview na ginawa po natin. Again guys, maraming pong salamat at samahan nyo po kami muli ni Red Noveno sa aming susunod na travel adventure. Kaya tara na po at God bless everyone. Bye-bye po.